ay bahagi ng malansang alyansa. 'Di ba? Yung kanilang team, last year yung alyansa. Bakit mahalaga? Sapagkat merong direktang pahayag yung isang mambabata, si Congressman Egay Erice ng Caloocan, na nakita niya yung exchange of communications between Bongbong Marcos, ang ulo ng sindikato, at ng kanyang bataan na si Adrian Bersamin. Yung kanilang palitan ng text message, yung delivery, hindi lamang si Egay Erice, meron pang mga 3 or 4 daw na incumbent congressmen. Tatandaan ho ninyo incumbent congressmen, bukod pa kay Congressman Lian Lebiste, na doon sa kanyang nakitang palitan ng text message between Bongbong Marcos at Adrian Bersamin, may delivery ho ng 2 billion noong July 10, 2025 sa bahay ni Bongbong doon sa Nara, sa Forbes Park. At nung minessage daw po ni Adrian Bersamin, itong si Bongbong Marcos, ang ulo ng sindikato, ang sagot niya kay Adrian Bersamin, sasabihan ko, si June Baris. Imposible hong inimbento lang ito ni Congressman Tinio. No, hindi ko siya kinakampihan at ako'y duda rin sa kanilang mga layunin. Pero sa punto pong ito, to be fair and objective, ninanarrate po natin dito yung kanyang naging pahayag. Saan kukuha ng halagang 2 billion na detalye itong mga kongresistang nakakita ng communication exchanges between Bongbong Marcos and Adrian Bersamin? 2 billion. Ang delivery sa Nara, sa Forbes Park, bahay ni Bongbong. Masyadong detalye na po ito At binanggit pa yung sagot ni Bongbong, sasabihan ko si June Baris. Yung malapit kay Bongbong, kilala ko sino si June Baris. Kilala kung ano ang papel ni June Baris kay Bongbong Marcos. Paano nakakuha ng ganitong kadetalye itong mga kongresista kung gawa-gawa lang nila ang kwentong ito? Sino ang ulo ng sindikato? Lumilinaw na po 'Di ba? Lumilinaw na. Talagang pinagtatakpan. Pinagtatakpan dahil ayaw nilang tumagos at paulit-ulit nating sisingilin ang administrasyon ni Bongbong Marcos at mismo si Bongbong Marcos dito sa pagsasalaula sa pondo nating mga Pilipino.